sa sulat ni Apostol Juan, 10 emperador pa ng Roma ang uusig sa mga Kristiyano bago dumating ang buwan na kalayaan ng simbahan. Mula ngayon, wala nang pag-uusig sa mga Kristiyano. Malaya na silang magpakita ng kanilang pagsamba. At gagantimpalaan ko ng ginto at mga mamahaling damit ang aanib sa Kristyanismo. Di talaga maiiwasan na ang katuruan nating pagano ay maisama sa kanonismo ng simbahan na ito. Akala ng karamihan na nag-aaral ng history na ang Pagan Babylon Empire ay bumagsak na noon pa. Ito ay isang malabo sa katotohanan. Pwedeng bumagsak ang imperyo politically, pero ang mga paniniwala ay hindi basta-basta nawawala, lalo na sa mga practices ng religion. Hindi nabubura, lumilipat lang talaga sila. Pagkatapos ng Babel, nagkawatak-watak ang mga tao, ibang-ibang wika, iba-iba ang lugar. Pero hindi sila umalis na walang dala. Kasama nila ang nakasanayang paraan ng pagsamba, mga ritual, simbolo, at mga paniniwalang matagal nang nakabaon sa kultura. Nagbago ang wika at lokasyon, pero kung pag-iisipan mo mabuti, pare-pareho din ng anyo o hulma. Sa iba't ibang kultura, paulit-ulit lumilitaw ang parehong pattern. May konsepto ng ina at anak, may mga banal na araw, may mga taong itinuturing na tagapamagitan, may mga simbolong inuugnay sa kapangyarihan at proteksyon. Hindi ito iisang bansa lamang, hindi rin ito iisang relihiyon. Paulit-ulit itong lumalabas sa kasaysayan. Pagdating sa Persia, mas naging organisado ang sistema. Lumitaw ang idea ng liwanag ng laban sa dilim. May malinaw na istruktura ang mga pari at mga tiyak na mga ritual. Pagdating naman sa Greece, may naging komplikado pa. Maraming Diyos, bawat isa ay may sariling papel, sariling templo, sariling tagasunod, iba-iba ang pangalan, pero kung titingnan mong mabuti, iisa pa rin ang disenyo. Ito pa rin ay pagano. Habang nagbabago ang imperyo, hindi nawawala ang sistema. Nag-a-adjust lang, nag-i-evolve lang para manatili ang core. Halimbawa ay parang ahas lang ito na nagpapalit ng damit. Pagdating sa Roma, may malaking kaibahan. Ang Roma ay hindi winawasak ang religion ng mga nasasakupan nila. Sobrang praktikal talaga nila. Kapag gumagana ang paniniwala para pagsamahin at pamahalaan ng tao, isinasama nila, inaangkin nila, ginagawa nilang bahagi ng sistema ang religion. Sa madaling salita, kinakain nila ang religion, hindi isinusuka. Dito natin makikita ang titulong Pontifex Maximus, ang pinakamataas na reliyosong authority. Sa puntong ito ng kasaysayan, ang reliyon ay hindi lang personal na paniniwala. Bahagi na rin ito ng pamahalaan at kapangyarihan, meaning kasama na siya bilang state religion. Bago pumasok ang Kristiyano sa Roma, kumpleto na ang religious system ng imperyo. May mga templo na, may mga seremonya, may mga espesyal na kasuutan, may mga banal na bagay, may mga simbolong iginagalang,
Ibig sabihin, hindi bakante ang mundong pinasukan ng Kristyanismo. May umiiral ng sistema. Sa unang siglo, may mga Kristiyano na nagtitipon sa mga tahanan. Kagaya ng sinasabi ng Biblia, sila ay nagbabahay-bahay at sila ay kasamang kumakain araw-araw. Walang malaking church building, walang mga simbolo-simbolo, walang komplikadong hierarchy ng mga opisyal ng simbahan. Sa madaling salita, hindi organisasyon ang simbahan. Samantala, yung Roma ay sanay sa organisadong religion na may malinaw na anyo at kapangyarihan. Dito nagsimulang maglapit ang dalawang magkaibang mundo. Hindi pa banggaan, hindi pa rin tuluyang pagsasanib, pero malinaw na papunta na roon ang direksyon. Kaya malinaw ang isang bagay, ang pagbabago ng direksyon ng simbahan ay hindi nangyari po ng biglaan. Generation by generation ang nangyaring proseso sa magitan ng kasaysayan, at ang pinakakritikal na sandali ay hindi nangyari dahil lang sa isang apostol o propeta. Nangyari ito dahil sa iisang emperador. At dito tayo papasok sa isang emperador ng Roma, si Emperor Constantine. Noong panahon na iyon, ang Roma ay may pinakamalawak na kapangyarihan sa buong mundo. Ang buong mundo noong 33 AD ay pinangungunahan ng isang imperyo. At ang imperyong ito ay nasa ilalim ng Roman Empire. Sa panahon na iyon, iisa ang galaw ng mundo. One world system, one world religion, at one world government. Gumagalaw ito bilang iisa. At kapag may binago ang Roma, ramdam ito ng buong mundo. Ang naging role ni Constantine sa simbahan ay hindi apostol o propeta. Isa siyang makapangyarihang emperador. Isang leader na sanay sa digmaan, politika at kapangyarihan. Ang impluwensyang dala ni Constantine ay hindi galing sa isyong religion, kundi galing ito sa kapangyarihan ng politiko o estado. Kaya nang pumasok siya sa usaping religion, dito nagbago ang muka ng Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay ikinasal sa isang makapangyarihang estado sa mundo ng politiko. Noong bago si Constantine, ang Kristiyano ay inuusig. Walang proteksyon, walang legal na status, nagtatago sa underground at hinahunting ng mga Roman soldiers. Noong panahon ng persecution, 10 Roman emperor ang umusig sa magkakaiba ng panahon. Isa ang layunin nila, wasakin ang Kristyanismo. At isa nga dito yung kilalang emperor na si Nero Caesar at si Emperor Diocletian, na brutal na inusig ang mga Kristiyano. Kaya isang pinakamalaking himala na umikot ang mundo ng Kristyanismo sa panahon ni Constantine. Sa panahon ng mga 10 imperyo, ang iglesia ay parang babaeng grasa na patago-tago kung saan-saan. Sa panahon ni Constantine, baliktad. Naging reyna ng buong mundo ang Kristyanismo sa ilalim ng pangalang Romano Katoliko. Ang iglesia ng early church ay tahimik lamang sa mga bahay-bahay at lihim na pagtitipon. Pero lahat ng yan ay nabago sa isang iglap nang pumasok ang isang pangalan sa kasaysayan. At ito nga ay si Constantine. Historically, bago ang isang malaking labanan, sinabi ni Constantine na nakakita siya ng tanda sa langit. Isang simbolo at may kasamang mensahe, sa tandang ito ay ikaw ay magtatagumpay. Mula rito, ginamit niya ang simbolong krus na iyon bilang bandila ng kanyang hukbo. Ang kanyang pagkapanalo ay nasa ilalim ng simbolo ni Kristo, kaya hindi na bumalik sa dati ang takbo ng kasaysayan. Hindi niya agad ginawang Kristiyano ang buong imperyo, pero ginawa niya ang isang bagay na mas mahalaga. Ginawa niyang legal ang Kristyanismo. At gagantimpalaan ko ng ginto at mga mamahaling damit ang aanib sa Kristyanismo. Sa unang pagkakataon, ang pananampalatayang dati inuusig ay protektado na ngayon ng gobyerno. Pero dito nagiging komplikado ang lahat. Dahil kasabay ng proteksyon, pumasok din ang kapangyarihan, pumasok din ang impluwensya ng gobyerno, pumasok ang sistema ng Roma sa loob mismo ng simbahan. At kapag pumasok ang estado sa reliyon, may kapalit palagi.
Unti-unti nagbago ang anyo ng pananampalataya. Mula sa tahimik na pagtitipon, naging pampubliko. Mula sa simpleng liderato, naging organisado. Mula sa espiritual na pamilya, naging organisasyon. Walang isang announcement na nagbago ang lahat. Unti-unti itong gumalaw hanggang sa mapansin mo na lang iba na ang direksyon ng mundo. Mula noon, ang simbahan ay hindi lang gumagalaw kasabay ng estado. Na-compromise na ito at natutong makisawsaw sa politika bilang bahagi ng kapangyarihan. At dahil ang Roma ang pinakamataas na imperyo noon, ang bersyon ng Kristyanismo na sinusuporta ng Estado ay siyang kumalat sa buong sakop ng imperyo. Hindi lahat ay convinced dito, kundi dahil iyan ay pasimula ng tinatawag nating New Normal. Dito nagsimulang magbago ang papel ng simbahan sa lipunan. Hindi lang siya hiwalay sa kapangyarihan, unti-unti nakasama na siya dito. At dito natin nakikita kung bakit ang mga desisyon ni Constantine ay may epekto hanggang ngayon. Di lang siya basta emperador na dumaan sa kasaysayan, isa siya sa pinaka-critical na turning point sa history ng simbahan. Kaya sa susunod, masisilipin pa natin kung ano ang naging resulta ng pagsanib ng simbahan at ng estado at kung paano ito hinubog ng reliyong nakilala ng buong mundo na siyang panibagong kasagutan sa lihim ng Katoliko Romano.